pag-aasawa ay matingal. Hindi katulad ng isang galing mait na pag isinubo mo, iluluwa mo. Okay. by legality, as solemnizing officer, ibig sabihin ako ay siyang nagkakasal. Katulad ni Pastor Joseph, hindi siya. Hindi kami nagkakasal ng outside ng ating membership. Hindi bawa. Kung parang Catholic sila, tapos lalapit sa akin, Pastor, baka pwede kami pakasal sa inyo. Hindi pwede. It's a big no. Hindi pwede. Both of them, we know that there's a religious difference and the same thing lang, iba ang belief nila. Now, kung isa naman doon ang member natin, sabihin, under ng organization natin, and then isa doon hindi. Ano na yung mangyayari? So, nako-compromise tayo. Ibig sabihin, ang sagot ko, we strongly discourage. Okay? Hindi natin pinagbabawalan. Pero, nagkakaroon tayo ng pagkakataon that we are not putting rules or laws or batas patungkol dyan because the same thing, paano ka ba magsahay, paano ka ba kumain, there are tinatawag natin guidelines that we put in ourselves and we apply restrictions. Kasi huwag mo natin paabutin sa kasalan kasi sa kasalan may legality. May mga requirements, may qualifications, pinapadaan pa. Pero doon pa lang sa panliligaw, kung ano ba ang dapat ng guidelines. Nagpapayo si pastor nyo ng mga pagpapayo na kung saan na sana na bago ka mag-entertain, ilapit niya sa Panginoon. Na bago yan manligaw, sana itong katanggap yan sa Panginoon. Na ika nga, we are not putting any barriers unto them. Ay, unbeliever ka, hindi ka taga sa amin. No, hindi ka pwede manligaw. Ano nangyayari? Rejection. So, what if kung baguhin siya ng Panginoon? Yes, we have differences within other denominations. Pero hindi tayo nagpuput ng ating conviction kung pag sabi na, Trinitarian yan, apostolic ako. It's a big no. Sabi na, yes, it could be because of the general guidelines natin, pero bigyan natin ng pagkakataon na meron pamamaraan ng Panginoon. Yes, we strongly discourage na magkaroon kayo ng kasintahan outside of our fellowship, pero huwag niyo munang madaliin ang proseso ng pagsasahin at pagkain ng mainit na kanin. Kasi nga kapag sinubo mo tayo, luluwa mo magsisisi ka sa ulit. So, ano ang dapat gawin? We strongly discourage. So that's why, consult your pastor, kung ano may papayo sa inyo, at kung paano siya may lapit sa Panginoon, then pray for them, pray for him, pray for her. Kung magpakita ng senyales na iba ang motibo, si Christina lang, si Christopher, ang habol nila, hindi si Cristo. Now, you should open your mind and your heart that it is not a will of God. And pupunta tayo sa kasalan, yes, hindi na way. Friendship pa lang, alam nyo na dapat, that do not be equally look to unbelievers. How come, bakit na kailangan mag-entertain ng manliligaw na hindi mo na kaibigan, higit pa sa iba sa taas na umipit sa kinakalan. And higher than that, nakasalan pa. Dahil maintindihan nyo, hindi kami nagsasabing, o hindi ako nagsasabing bawal or something, because God has ways unto us, may pamamaraan ng Diyos, pero we strongly discourage. Kasi kung hindi nyo naintindihan ang guidelines sa pagkalooban ng Diyos, hindi nyo may a-apply ang restrictions or putting standards of God, holiness of God, na nais ng Diyos. Na ingatan kayo, ingatan ang bahayang Israel, ingatan ang spiritual Israel sa buhay natin. Kasi once na tayo ay pamato, na-compromise na ang ating pamumuhay, ang ating pagsamba, ang ating pananampalataya. Yun lang.